lahat. Happy Thursday po sa bawat isa. Say amen. If you are here this morning, say amen. Amen. Napakalakas po. Say amen if you are here this morning. Amen. Happy Thursday po sa inyo lahat. We will sing hymns and praises for the Lord. Awitin natin the there is the mountain filled with light. On the first, let's all together sing. There is a mountain filled with light, drawn from Emmanuel's way. And sinners must within that light, the song their guilty stains, the song their guilty stains, the song their guilty stains. Sinners must within that light, the song their guilty stains. And dying rejoice to see that mountain is slain. And there may I go mile and steep, wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away. And there may I go mile and steep, wash all my sins away. All the nerds, dance up. Dear dying love, thy precious blood shall never lose its power. Sing on the ransomed church of God, be saved, the saved no more. Together be saved, the saved no more. Be saved, the saved no more. Till all the ransomed, till all the ransomed church of God, be saved, the saved no more. Let's rise up. Here sings my pain, my soul is free. Thy glowing wounds supply. Redeeming love has paid my plea. In Galilee I die. All together now. In Galilee I die. In Galilee till I die. Redeeming love has paid my plea. In Galilee till I die. Amen. Let us sing our song. Isa po pong awit, Jesus Saves. We believe that Jesus saves. Amen. We truly believe that Jesus saves. And only Jesus saves. Amen. All verses are ready, sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves,
preparatory prayer, panalangin sa ating pagkakaloob. We will sing Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet full obey. Fortune a mighty conflict, if this is for you stay. Ye government now serving against unnumbered foes. Let courage rise with victor, and strength the strength of foes. Stand up for Jesus, stand in His strength alone.
midst of tribulation, there's a refuge to be found. Take your burdens to the Lord and lay them down. Are you sad and lonely? Are you feeling blue? Do not be discouraged with the trials you'll get through. He is the only answer. You know what to do. Just trust the word Jesus gave to you. Lay them down. Lay your burdens down. Don't give up. Just stand your ground. In the midst of tribulation, there's a refuge to be found. Take your burdens to the Lord and lay them down. Lay them down. Lay your burdens down. Don't give up. Just stand your ground. In the midst of tribulation, there's a refuge to be found. Take your burdens to the Lord and lay them down. Take your burdens to the Lord and lay them down. Take your burdens to the Lord and lay them down. The harvest coming is now drawing nigh. The church is stirring as we see the signs. So much to accomplish, not a moment to lose. We must remain faithful in all that we do. Redeeming the time, proclaiming the message that Jesus still saves. To world lost in darkness, let His light shine. Trust and obey, fervently pray, redeeming the time. Now more than ever, we need to stand true as bride pure and holy, awaiting her groom. Filled with His Spirit, believing His word, watching and working until He returns. Redeeming the every single day, proclaiming the message that Jesus still saves. To the world lost in darkness, let His light shine. Trust and obey, fervently pray, redeeming the proclaiming the message that Jesus still saves. To the world lost in darkness, let His light shine. Trust and obey, fervently pray, redeeming the time. Trust and obey, fervently pray, redeeming the time. Redeeming the time. Sa umaga pong ito, okay? At, okay, so buksan po natin ang ating mga Biblia. No? So mamaya po na ibigay yung pamagat po ng ating pong
mensahe. Let's open our Bible on 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. So, ito po yung ating pong pinaka-text this morning para po sa ating mensahe sa umaga po ito. Now, let's all stand up as we read these verses together. Dalawang verses lang po ito. Kaya basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, so please join me as I read these verses from 1 Peter chapter 4, verse 10 to verse 11. Okay, ready? Read. As every man hath received a gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. So let's pray. Ay pinalangin, O Diyos, O aming Ama, maraming salamat muli sa pagkakataon to. Kami ay makapagbubulay ng inyong pong mga salita o Diyos upang mula po sa mensahe na aming pong mapakikinggan ay maging pong hamon sa bawat sa pusa amin, Lord, upang kami bilang mga mananampalataya kay Kristo ay magpagamit sa ministeryo, O Lord God, bilang inyong pong panawagan sa bawat sa pusa amin ng mga niligtas nyo at ng mga sumampalataya kay Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At salamat po sa pribilehiyong ito, Lord God, na binigay niyo po sa amin na kami ay makapagministeryo, Diyos, sa inyo pong gawain, O Lord God. At Lord, nawa ay maunawaan ito ang bawat isang mananampalataya kay Kristo na pagkatapos kami maligtas ay tinawag po kami, O Diyos, sa ministeryo, O Lord God. That your servant, as he preaches your word, O Lord, nawa ay bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoong Diyos, na may bahagi, Lord, na may pagpapala ng mga salita sa bawat isa po sa aming puso sa umaga po ito, O Lord God. Kaya ano po ang Banal na Espiritu ang siyang bubog sa kanyang isip, puso, O Lord, buhay, at Lord, gamitin niyo po siyang daluyan ng pagpapala sa bawat isa. Maraming pong salamat at po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. And we will now be seated. Okay, no? So, dahil sa tayo ay pumasok na sa bagong buwan, no? Sa taong 2024 ay tulad ng ating ginagawa ay meron po tayong team every month. Kaya no? So, ang ating team this month, of July is Be a Minister. No? Be a Minister. Okay? So, kahapon nagtatanong ko kung ano ba sa palagay nyo, magandang team. No? Marami akong naisip, pero gusto ko rin marinig ang iba na makapagbigay ng kahit. No? So, sa bagong team, para po sa buwan ng July. At salamat, no? So, si Brother Almar ay nagpahayag po ng kanyang naisip, no? Be a minister. No? So, anyway, ito naman ay angkop din, no? sa ating pong pangkalahatang tema, no? Na Behold, He Comes. Okay? So, at maaaring isipin nyo na itong tema na ito ay hindi applicable sa inyo. No? Okay? So, maaaring may mga magsasabi na I cannot be a minister for that I don't have a calling to be a minister. Okay? No? So, yung iba naman ay maaaring magsabi hindi yan applicable sa akin kasi bata pa ako. No? Bata pa ako. O kaya ako'y isang babae. No? So, I cannot be a minister.
Okay, so yun po ang maaaring isipin po natin, no? Pero the fact is, to be a minister does not mean you are called to become a pastor or minister of the gospel. No, like Paul. And the fact is, every believer in Jesus Christ, no, or every member of the church is a minister. Are you with me? Amen? Bawat miyembro ng iglesia ay minister. No? Okay. Kung sa Tagalog ay ministro. Ministro. No? Because we are all called to serve. Amen? We are all called to serve. Okay. No? Actually, the word minister means to serve. Amen? So that's the actual, that's the literal meaning of the word minister. Okay, to serve. No, so even in the Hebrew, okay, yung ginamit na word sa Hebrew na sharat, no, which means to serve. At maging sa salitang Greek, no, ang ginamit ay diakonos, which also means to serve. So to be a minister means to serve or to be of service to others. Okay. Kaya yan po yung ating tatalakayin, no? So sa buwan ng July, no? Now be a minister. And I want to begin our series of messages on our theme, Be a Minister, with the title, Called to Minister. Amen? Tayo po ay tinawag upang maglingkod. Okay? Tinawag po tayo upang maglingkod. Okay? So, sabihan nga po na we are saved to serve. Amen? Diba? Lagi na po natin narinig po yung katagang we are saved to serve. Okay? At hindi lamang yan kaya para sa mga pastor o para sa mga nagawa. Ito ay para sa lahat ng mananampalataya po kay Kristo. Amen? Para po ito sa lahat ng mga mananampalataya po kay Kristo. At dito po sa talatang ating pong binasa, ika nga ay nakikita po natin, no, so yung mga principles, no, so sa ika nga sa pamagat po ito na called to minister. Okay, isa-isahin ko po, no? Medyo maiksi lamang po ito, no? So, isa-isahin ko po yung ating points, no? So, sa mensahe po natin this morning, number 1 po ay the enablement to minister to others. No? Number 2, the encouragement to minister to others. Then number 3, the endowment to minister to others. And the last ay the end of ministering to others. Okay, so simulan ko po doon sa unang bahagi po, no? Sa unang pong point, no, sa ating mensahe, the enablement to minister to others. Okay, so kung ating babalikan po yung mensahe o yung ating pong talatang binasa, okay, so sinabi po doon sa 1 Peter chapter 4, verse 10, sabi doon, as every man had received the gift. Okay, no? So, as every man had received the gift. Okay. So, dito po ay makikita po natin that God enabled us to minister to the body of Christ. Are you with me? No, so tayo ay enable, no? Inikit tayo ng Panginoon upang maglingkod, no? Unang-una po sa body of Christ o sa katawan po ni Kristo, no? Kasi una makita po natin doon that all of us receive the gift, no? Lahat po sa atin, lahat po tayo ng mga mananampalataya po kay Kristo, no? So yung katagang as every man, no? As every man. Yan po'y tumutukoy sa lahat ng mga ligtas, sa lahat ng mga mananampalataya po kay Kristo. So meaning, as soon as you are saved, God has endowed you
with gift or ability in order to minister to others. Amen? Binigyan po tayo ng kaloob o kakayahan upang makapaglingkod po tayo sa iba. Ika nga, no? Now, no believer, wala pong mananampalataya ang hindi tumanggap ng kaloob or kakayahan to minister to others. Lahat po tayo, binigyan po ng kakayahan na upang makapaglingkod po tayo sa iba. No? So, sa mga mananampalataya po kay Kristo, no? All of us have the gift. Now, iba-iba nga lang po, no? It may be different from others, but the fact is, all of us receive the gifts. Amen? Lahat po tayo ay tumanggap ng kaloob. Okay. Makikita po natin yan doon sa parable of the talents, no? Doon sa Matthew chapter 25, no? So, doon ay makikita po natin yung tatlong servants, ika nga, no? Na binigyan ng kakayahan, no? Talents, no? Okay, no? Binigyan po sila ng talents na magagamit po nila, ika nga, no? While their master are away, no, habang yung kanila pong Panginoon ay naglalakbay, ika nga, no? So, pero binigyan po sila ng talents. Yung isa ay 5, yung isa ay 2 o 3, di ba? At yung isa naman po ay 1. Iba-iba, pero lahat po sila ay binigyan, no? At ganyan din sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya kay Kristo. Lahat po tayo ay pinagkalooban po ng Diyos ng gifts and abilities that we can use in order to minister to others. Okay? And then, makita rin po natin, okay? No? So, every man, no? We are endowed with gifts. Okay? In fact, we have already the gift. Meron na po tayong kaloob, ika nga, no? Along with the salvation we receive, no? So, di ba, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, ay tinanggap na natin yung kaloob na buhay na walang hanggan. Amen? Nasa sa atin na po yun. At alam niyo ba, ganun din po yung kakayahang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kasi nasa iyo na yung banal na Espiritu. May banal na Espiritu ka na. At kasama po ng pananahan ng banal na Espiritu ay yung kakayahan na ibinigay ng Diyos upang ikaw ay makapaglingkod. Ika nga sa katawan ni Kristo. Sa mga mananampalataya po kay Kristo. Okay? So, God has already endowed us with gifts or abilities we can use to minister to others. And all we have to do is to discover it. Amen? Alamin mo lang po yun. No? You must discover it. You have to ask God, Lord, what is the ability you endowed upon me? No? In order for me to minister to others. No? So dapat po ay alamin mo sa Panginoon, Lord, saan niyo ba ako pwedeng gamitin? Sa inyong gawain. And I'm sure God will reveal it to you. Amen? For it is His will for you to minister to others. Amen? So sabi nga po ng Biblia, 1 John chapter 5, verse 14. Sabi po doon, if we ask anything according to His will, He heareth us. Amen? So kung tayo hihiling ayon po sa Kanyang kalooban, didinggin niya po tayo. Kaya kung hihingi mo sa Diyos na, Lord, ano ba yung kaloob na binigay mo sa akin upang ako ay makapaglingkod sa kapwa ko mananampalataya kay Kristo. Ibibigay po ito ng Panginoon. Ika. And let me say this. No? So, hindi po ang kaloob na ito ay sakala ibibigay ng Diyos. No? Ito'y pagkatapos na tayo iligtas ng Diyos, ay binigyan na po tayo ng kakayahan upang tayo makapag-minister sa iba. Amen? Okay? So secondly, the encouragement to minister to others. Okay. Ang sabi po doon sa verse 10, as every man hath received the gift. Look at the second statement. Sabi lang, even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Even so, minister
the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Kung sabi dyan, even so, minister. What does it mean? Okay, no? Ibig ko sabihin po noon ay, use your gifts to minister to others. Amen? Gamitin mo po yung kakayahan na nasa sayo na ibinigay ng Diyos upang makapag-ministeryo ka sa iyong kapatid o sa mga kapwa mo mananampalataya po kay Kristo, no? Now, don't withhold it. Huwag natin itong ipagkait, bagkos ito ay gamitin po natin, ika nga, no? So, no matter how small it is, actually, it is indispensable. Hindi ko kasi pare-pareho, no? Yung mga kaloob, kakayahan binigay po sa atin ng Diyos. Okay. No? So, meron pong mga kaloob na para bagang ika nga ay tinitignan po na walang masyadong halaga. Pero tandaan po natin, wala pong hindi mahalaga na kaloob na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Lahat po ng yon ay may halaga, ika nga. At magagamit po natin sa kaluwalhatian at kapurihan po ng Panginoon. Basta ang mahalaga, gamitin natin. Amen? Kasi sabi po, minister the same one to another. Okay, no? Sabi nga po din 1 Corinthians chapter 1, verse 12 to verse 22. Verse 12 to 22, ang sabi po doon, okay, nay, much more, those members of the body which seems to be more people are necessary. Yun daw po mga miyembro sa iglesia na para bagang yung kanyang kaloob ay hindi gaano mahalaga sa tingin ng mga mananampalataya po kay Kristo. Pero sa mata ng Diyos, ito po ay may halaga at kailangan sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya hindi mo pwedeng isa walang bahala, kaya isa walang halaga. Yung mga kaloob na meron po sa atin, kung ito man ay maliit lamang, ika nga, no? At sabi nun sa verse 23, and those members of the body, which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our comely parts have more abundant comeliness. Okay. So basta, pag malaman mo kung ano yung kaloob o kakayahan binigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo ito. Amen? Gamitin mo ito sa kanyang gawain at gamitin mo ito sa kanyang kaluwalhatian. Huwag po tayong tumulad dun sa servant, no? Yung huling servant na binigyan po, no? Ng kanyang Panginoon kasi isa lang po yung kanya po natanggap, no? Iisa lang po yung kanya natanggap kaya parang wala lang halaga niya po yun. Anong ginawa po niya? Ibinaon niya po yung ibinigay po sa kanya. Okay. Pero di ba, nagbigay sulit din po siya, no? Tinanong din ng Panginoon yung ibinigay sa kanya. Okay, no? Kahit isa lang yun. Pero tinanong pa rin siya ng Panginoon. At ganoon din po sa atin, mga kapatid, no? Ipagbibigay sulit din po natin lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Ipagbibigay sulit po natin po sa Kanya. Kaya let us minister, amen? Let us use, gamitin natin, no? Yung kakayahan ibinigay po sa atin ng Panginoon. Okay, and then not only minister, but sabi doon, one to another. Meaning let us use these gifts or abilities one to another. Sino po ito, no? It refers to, una sa lahat, yung mga kapwa mo mananampalataya po kay Kristo. So dapat ito ay gamitin mo po unang-una sa lahat. No? So sa kapwa mo mananampalataya kay Kristo. Kasi kabahagi po sila sa katawan ng Kristo. Ikaw, kabahagi ka. No? So dapat ay gamitin mo itong kayang ito na ibinigay sa iyo upang palakasin mo yung kabuuang katawan ng Kristo. Amen? Kung saan nabibilang ang lahat ng mga mananampalataya po kay Kristo. No? So we have to minister to believers. And actually, we ought also to minister even to unbelievers. Amen? Kahit na po sa mga unbelievers. Kasi there are ministries, no, that ministers to the need of unbelievers. Okay. Halimbawa na lang ay yung Pinigules. Okay, no? So kaya nga nung
There was a time sa ating pong iglesia na nagkaroon tayo ng panawagan, no? No? So, fundraising na ating pong ginamit, no? Para makatugon sa pangangailangan po ng mga unbelievers. Okay, no? Benevolence, counseling, at marami pa pong iba. Okay. Now, minister, tapos men, and in what manner? Sabi doon, as good stewards of the grace of God. Ang sabi po doon, no? As good stewards of the manifold grace of God. Ibig sabihin, gamitin mo yon as a good steward, bilang mabuting kakiwala. Kasi hindi naman po yun sa atin, hindi naman po yun galing sa atin, kundi ito ay galing po sa Panginoon at ito'y ipinagkatiwala lang po sa atin. Kaya dapat po natin itong gamitin bilang mabuting katiwala, ika nga, no? So, paano po natin gagawin po ito, no? You are faithful, no? Meaning you are faithful in using those things God has entrusted to you. At di lang po yun, no? You are doing your best in using it. Amen? You are doing your best in using it. No, meaning you make sure that it will produce fruits or it will have good results. No, so you become productive in using the gifts that you have. Parang katulad ng dalawang servants na binigyan din po ng kanyang Panginoon, di ba? Yung isa binigyan ng 5 at ano nangyari, no? It produced fruits. No, so na bunga po yung binigay po sa kanya, naging 10. Okay. Tapos yung isa, no? 3, naging 6. So, ibig sabihin, ay nag-produce yung ibinigay po sa kanya ng Panginoon. Ganun din po sa kakayahan binigay po sa atin ng Diyos. Okay? We must use it in a manner that it will produce fruits, no? Sa ating pong mga buhay. Ika nga, no? So, and then number 3, thirdly, ay the endowment to minister to others. Makita po natin, no? The endowment to minister to others. Ang sabi po doon sa sumunod na pangungusap, sabi po, if any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth. Meaning, nilahat po dito, yung mga iba't-ibang kakayahan na ibinigay po ng Diyos sa kanyang iglesia o sa mga mananampalataya po kay Kristo. Una po ditong binagit ay the gift of preaching. The gift of preaching. Ang sabi doon, if any man speak, let him speak as of the oracles of God. Okay, no? Gift of preaching. Kung binigyan ka ng Diyos, ng kaloob, na mangaral ng salita ng Diyos, for God's sake, use it, amen? Gamitin mo yun, ika nga, no? Kasi preaching actually is one of the most powerful weapon in the ministry of the Lord. Kaya pag ikaw meron pong kaloob na mangaral ng salita ng Diyos, gamitin mo yun for God's sake. No, for God's sake. Don't you know that many are saved through preaching? Amen? Many are saved through preaching. Many are edified through preaching. Many are revived through preaching. Kaya, preach! Preach with power! Amen? Ikaw yung mangaral po ng may kapangyarihan. Ika nga. No, sapagkat yan po ay isang napakahalaga. Pasalamat ka sa Panginoon. Kung ikaw ay binigyan ng ganong kaloob. No, sa ipagpasalamat mo. Pero dapat gamitin mo yan. Amen? At pagyamanin mo yan. No, so yun nga po yung higpit na bilin po ni Pablo kay Timothy. Na huwag niyang i-neglect yung kaloob na ibigay po sa kanya. Bagkos ito'y gamitin niya. Ika nga. No, preaching. And then there's another thing, hindi lamang po preaching, but gift of partnership as well. No? So sabi po doon sa bahaging yun, sinabi po doon, okay, no? Sabi po doon, okay, sabi po doon, if any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth. Okay.
hindi po in-specify po doon, no? Yung ministry, no, na ginagampanan po nung sinabing, let him, no? If any man minister, let him do it as of the ability which God given. Okay. Now, ang ginamit na salita, no, doon sa salitang minister, ay diakonio. No, diakonio, which means to be attendant, okay, or wait upon, or technically to act as a Christian deacon. By the way, salita kong deacon ay, ang kahulugan po nun ay servant. No, servant. Now, ano ba yung gawain po ng deacon? Katuwang siya ng pastor. At yun din po yung implication ng salitang to minister. Na may mga kakayahang binigay ang Diyos sa loob ng iglesia na nagsisilbing katuwang ng pastor sa gawain ng Diyos. Amen? Katuwang sa gawain po ng Panginoon. Okay, now, the gift of preaching actually, we consider it as a primary gift given to the church. But other gifts, such as teaching, counseling, and other gifts are secondary gifts, but it serves as a help to the ministry of the man of God, or to the preaching of God's Word. Ika nga. So in other words, those believers who are endowed with other gifts are partners in the ministry. Amen? Kaya kayo, kahit di po kayong pastor, kahit di na kayo yung pastor sa gawain ng Diyos, pero partner kayo ng pastor. Kaya binigyan din kayo ng Diyos ng kakayahan magagamit ninyo para maging katuwang kayo ng pastor sa gawain ng Panginoon. Pero dapat gamitin po natin yan. Dapat gamitin po natin yan. Magpagamit po tayo. Ika nga, no? So, we are co-workers. No? So, members or other believers serve as co-workers in God's ministry. Yun po yung pagkatawag po ni Pablo sa mga mananampalataya kay Kristo, no? Na pagkamat hindi po sila yung pastor, pero nagsisilbi pa rin silang co-workers of the Lord in the ministry, no? So yung salitang co-workers, katuwang sila together in the ministry. Parang katulad yan ng doktor, di ba? Sa isang doktor, di ba? Hindi niya lang naman ginagawa mag-isa. Yung trabaho niya, di ba? May operahan siya. Mag-isa lang po ba siya? No, it's not. May mga katuwang po siya. No, may kasama po siya. Hindi niya po magagawa ng maayos yung kanyang trabaho kung wala po yung mga kasama po niya. Andyan yung nurse, di ba? Andyan po yung iba pa po mga anesthesiologist, at kung ano pa po, no? Kung wala po yung mga yon, hindi niya po magagawa ng maayos po yung kanyang kagawain, yung kanyang tungkulin. No, bilang doktor. At ganun din ka sa gawain ng Diyos. Kayo po mga mananampalataya, ika binigyan din ng Diyos ng kaloob para magamit ninyo upang tumulong, maging partner kayo ng inyong pastor sa iglesia. Ika nga, no? So, katulad din po ng presidente, no? So, yung presidente hindi rin po magagampanan ng mag-isa yung kanyang tungkulin. Ika nga bilang presidente, kahit anong galing pa po niya, kahit gaano pa po yung kanyang natapos, no? Kahit anong galing niya, hindi niya po ito magagampanan sa kanyang sarili lang. Kailangan niya po yung kanyang kabinete. Ika nga. No, kuminsan, kahit na mahina yung presidente, pero ang nagdadala po kuminsan ay yung kanya po mga kabinete. Kaya napakahalaga po ng mga partners, ika nga, no, in the ministry, at yun po yung mga mananampalataya kay Kristo na binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan upang maging katuwang sa pagsusulog po ng gawain ng Panginoon. Okay? And then there's the last thing, okay? The end of ministering to others. No? The end of ministering to others. No? Look at the last phrase. Ang sabi po doon, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and forever and ever. Amen. Okay. No, sabi doon that God in all things may be glorified. Ibig sabihin, doon sa lahat ng kakayahang binigay sa atin ng Diyos, doon sa pastor, doon sa mga miyembro, kana,
No? Hindi ang pastor ang mapapurihan. Hindi ang pastor ang siyang maitaas. Hindi ang Diyos ang siyang maitaas. Amen? That God in all things may be glorified through Jesus Christ. To whom, sabi niya, no? Be praise and dominion forever and ever. Yun po yung purpose natin. Hindi tayo naglilingkod para magpasikatan. Naglilingkod tayo para maluwalhati natin ang pangalan po ng Panginoon. Amen? So, maluwalhati natin ang pangalan po ng Panginoon. Kasi pagka ganun po yung purpose mo, na ang Diyos ang siyang maluwalhati mo, then there will be no room for selfishness. Hindi ka magkakaiit ng kakayahan mo kasi alam mo kasama ka eh. Bahagi ka eh. Hindi mo ipagkakait yung kakayahan mo para sa ikasusulong ng gawain ng Diyos. Minsan, may mga ganung kaisipan na pinagkakait nila yung kakayahan nila. Kasi, payayamanin lang yan ni pastor eh. Ang pastor lang ang yayaman. So, hindi po mga kapatid. Dapat ang purpose mo ay, ang Diyos ay maluwalhati. Maitaas ang Panginoon sa iyong buhay. And that's not only that, but also there will be no room for selfishness. There will also be no room for sluggishness. Ika nga, hindi ka magiging tamad. Ika nga. No? So, pag nakikita ko po na yung mga kapatid mo sa Panginoon, gumagawa. Ang pastor mo, gumagawa. Walang dahilan para hindi ka rin gumawa. Amen? Gagawa ka rin. Magpapagamit ka rin. Kailangan. Dapat lahat po tayo bilang mga pananampalataya kay Kristo ay meron tungkulin ginagampanan sa Panginoon ng Panginoon. Napakaganda kung tayo'y sama-sama na gumagawa sa pangalan po ng Panginoon. Okay? So that's our purpose. And what will be the end? Our prosperity. Okay? Kasi pagpapalain ng Diyos, yung gawain, yung iglesia, na gumaganap ng kanyang kalooban. Amen? If God is glorified, the end result is prosperity. No, siyempre natutuwa ang Panginoon eh. No, so natutuwa ang Panginoon. Nakikita niya na bawat membro gumaganap ng kanyang tungkulin. Tinutulungan nila ang kanilang pastor sa pagsusulong ng gawain ng Diyos. Abay, malulugod ang Panginoon at pagpapalain niya yung iglesia niyo. Amen? God will bless that church. Okay? So, the combined ministry of the saved enhance the ministry. No? God will use the combined ministry of the saints to build up the body of Christ and to reach more souls. Amen? Gagamitin po yan ng Diyos para mapalakas yung katawan ni Kristo at para maabot pa natin ang mga kaluluwang hindi pa po ligtas. Kung ang bawat membro sa iglesia ay merong handang puso na magpagamit sa gawain. Kung ano man yung kakayahan pinigay sa kanila ng Diyos, ay ito'y kanyang ipapagamit. No, alamin mo kung ano yung saan ka inilagay ng Diyos sa katawan ni Kristo. Alamin mo yun. Tanungin mo sa Kanya, Lord, saan niyo po ako inilalagay sa inyong gawain? Alam ko meron akong kaloob. Ngunit di ko po alam kung ano po itong kaloob na ito. Pero Lord, turo niyo po sa akin. Lagay niyo po sa akin. Upang ako'y magamit ninyo sa gawain po ninyo. Yan po dapat ang maging attitude po natin. Kasi kung meron tayong ganong attitude at ito'y ginaganap natin, then God will bless us. So God will prosper the ministry. Amen? God will prosper the ministry. Okay, so wawakas ako po ito sa isang nabasa ko pong illustration. Ito'y tungkol po sa the Dead Sea. Oh? Alam niyo ba yung Dead Sea? Kaya po sa tinawag na Dead Sea. Okay. Kasi itong Dead Sea po na ito ay tumatanggap lang po siya. Tanggap lang po siya ng tanggap ng tubig mula sa mga ilog o sabihin po natin sapa. Okay. Pero hindi po siya nagbibigay ng tubig. Lahat po ng tubig na kanya pong tinatanggap
ay naiimbak lang po yun doon sa Dead Sea na yun. At ano nangyayari? Yung pong Dead Sea na yun ay lalo pong nagiging salty. Kaya wala pong, kahit na po siya sea, wala po siyang walang nabubuhay po, no, ng mga halaman, no, o yung po sa mga likwa, sa dagat, meron din pong halaman. At wala rin pong nabubuhay ng mga isda. No, so namamatay, no, kasi may mga nagagaling na isda, halimbawa doon sa mga ilog, tatapon po siya doon sa Dead Sea, pero pagdating niya po doon sa Dead Sea, mamamatay lang po siya. Kasi yung Dead Sea, tanggap lang siya ng tanggap, pero hindi po siya nagbibigay. At diba, ganyan-ganyan din ang isang mananampalataya kay Kristo. Tanggap ka lang ng tanggap mula sa iba, pero hindi ka po nagbibigay para sa iba. It becomes stagnant. Ang nangyayari po, nagiging stagnant ka. Di ba katulad po ng tubig, pagka stagnant po yung tubig, ano nangyayari? Di ba? Nagiging pamugaran ng mga lamok na nagkukos ng sakit, sa lipunan. Ganyan-ganyan din po buhay po natin. Huwag tayong maging stagnant na Kristiyano. Magpagamit tayo sa Panginoon. Ano man yung kakayahang binigay sa atin ng Diyos, ipagamit po natin yan sa Panginoon. Let us be a minister. Amen? Maging minister tayo. Maglingkod po tayo para sa iba. And God will bless us. Not only God will bless you, God will bless the church as well. Let's all stand up in closing prayer. At pinulog po sa panalangin. Let us pray. Panginoon Diyos, ang Ama sa langit, maraming salamat sa ganito, sa mensahe na aming po narinig. Wala po sa inyo po mga salita o Diyos. At ito po ay nawa ang nagbigay ng hamon sa puso at kalooban ng bawat isang mananampalataya kay Kristo. Bawat membro po ng Iglesia sa dami po ito, O Lord God. Na Lord, na kami ay maging willing, O Lord God, to be a minister. Na kami po ay magpagamit po sa iyong gawain, O Lord. Sa lahat ng kakayahang ibinigay niyo po sa amin. We realize, O Lord God, that you have endowed us with gifts and abilities that we can use for the ministry. At Lord, magpunawa namin itong i-withhold, O Diyos. Dito po ay amin pong gamitin sa inyong pong gawain para sa ikaluhati ng inyong pong banal na pangalan sa inyong pong iglesia sa lagot dito. At Lord God, nawa kami ay mga anak, O Lord, magbibigay po na aming po mga resolution. Sasabihin namin, Lord, mula sa aming mga puso, na Lord, gamitin niyo kami, O Lord. Kasangkapanin niyo po, ano man po ang binigay niyo sa akin, ay kasangkapanin po namin. Para sa iyong gawain at para sa kalulagyan ng inyong pong dakilang pangalan. Maraming po salamat at pulihin ka sa amin dito. We give you all the praise and honor. For we ask this in Jesus' most mighty name. Amen. Amen. Tawagin po natin ating pong song leader. Ako tayo unahan po sa panghuli po natin na rin. Amen. Thank you. God be the glory. To God be the highest glory for the powerful and blessed preaching that we heard this morning. Amen. We are all blessed. Baka makapangyarihan ang salita ng Panginoon, and truly we can testify that His word worked in our midst. At ngayon po umaga to God